Eksaktong 2:32 ng hapon, binuksan ni Carol Hunt ang kanyang pintuan sa harap at pumasok ang isang pamilyar na mukha na tila dala ang mga gamit ng kanyang anak. Wala siyang ideya na ang 13 araw ng maingat na pagpaplano ang humantong sa sandaling ito, at ang binata na nakatayo sa harap niya ay malapit ng isakatuparan ang pinakakalkuladong paghihiganti na kakaharapin ng kanyang pamilya. Para sa 25 taong gulang na si Louise Hunt, ang tahimik na nayo ng Bushey sa Hertfordshire ay ang kanyang tahanan. Si Louise ay nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang hiwalay na bahay sa Ashland Close. Nagtayo siya ng isang maunlad na negosyo sa pag-aayos ng aso na tinatawag na Groom and Glow noong panahon ng COVID lockdown at nagtatrabaho mula sa isang ginawang pod sa hardin ng pamilya. Hinangaan ng kanyang mga kliyente ang kanyang banayad na pag-ugali at tunay na pangangalaga sa kanilang mga minamahal na alagang hayop. Si Louise ang bunsong anak na babae ng beef racing commentator na si John Hunt at ng kanyang asawang si Carol. Ang pamilya ay lubos na malapit sa isa't isa. Si Carol, sa edad na 61, ay inilarawan ng mga kaibigan bilang pinakamabait at pinakamatamis na taong nakilala nila. Siya ay isang aktibong miyembro ng St. James Church sa Bushey High Street at nakilala niya si John ilang taon na ang nakalilipas sa isang nightclub sa Hemel Hempstead. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay nauwi sa isang pagsasama na nagbunga ng 3 anak na babae. Si Hannah Hunt, 28, ay isang butisyan na nagtatrabaho sa anti-aging clinic sa Radlett. Sinabi ng mga kasamahan na isa siyang mahusay na therapist na mahal siya ng mga kliyente, palaging binabati ang lahat ng may ngiti. Siya ay nasa isang pangmatagalang relasyon kay Alex Klein, na kalaunan ay tatawagin siyang isang anghel at perpektong babae. Ang magkapatid ay nag-aral sa Larto College sa F.U. Alburns at nanatiling napakalapit sa kanilang buhay bilang mga adulto. Ang pamilya Hunt ay mayroong lahat ng bagay na dapat ipaglaban. Ang matagumpay na karera ni John bilang pangunahing komentarista sa karera ng BBC Radio 5 Live ay nagdala sa kanya ng pagkilala sa buong bansa, ngunit sa bahay, siya ay isa lamang dedikadong asawa at ama. Sila ay ayon sa lahat ay namumuhay ng isang idikong buhay. Ngunit noong ika-9 ng Hulyo 2024, ang walang buhay na iyon ay masisira nang tuluyan ng isang lalaking napuno ng galit, karapatan at kawalan ng kakayahang tumanggap ng pagtanggi. Nakilala ni Louise si Kyle Marcus Clifford sa huling bahagi ng 2022 noong siya ay 24 at siya ay 25. Ipinanganak noong ika-5 ng Abril 1978, si Kyle ay isang dating sundalo na sandaling naglingkod sa Queen's Dragoon Guards bago umalis sa militar noong 2022. Nagtrabaho siya bilang isang security guard sa AFAL, isang kumpanya ng bumbero at seguridad, ngunit kalaunan ay inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan bilang walang gulang at hindi naaangkop sa kanyang pag-ugali sa mga kababaihan. Si Kyle ay nagmula sa isang magulong pinagmulan. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Bradley Clifford, ay nagsisilbi ng habambuhay na sentensya para sa pagpatay. Nahatulan sa sinasadyang pagbangga sa mga teenager na nakasakay sa MOOP gamit ang kanyang Ford Mustang noong 2017. Iniulat na tinawag ni Kyle ang kanyang kapatid na isang geezer at binibisita ito sa bilangguan tuwing 2 linggo. Ang pamilya ay may kasaysayan ng karahasan na tila tumatakbo sa kanilang dugo. Ang kanilang 18 buwang relasyon ay tila normal sa mga tagalabas. Regular na binibisita ni Kyle ang tahanan ng pamilya Hunt. Sinasamahan sila para sa mga kainan at pagtitipon ng pamilya. Kalaunan ay sasabihin ni John Hunt na hindi niya narinig ang mga nagtataas na boses kahit minsan sa mga pagbisita ni Kyle. Walang malinaw na alarma na may mali, ngunit sa likod ng mga saradong pinto, isang kakaibang larawan ang lumilitaw. Nagsimulang mapansin ng mga kaibigan ni Louise ang mga pagbabago. Si Kyle ay nagkokontrol sa mga paraan, kapwa banayad at lantaran.
Pinigilan niya si Luis. Sa paglalagay ng makeup, isang bagay na lagi niyang kinagigiliwan. Dinidiktahan niya ang kanyang mga aktibidad na panlipunan at naiinggit sa kanyang mga pakikipagkaibigang lalaki. Mayroon siyang inilarawan ng mga kaibigan ni Luis na isang masamang ugali at mga yugto ng galit sa kalsada na nag-iiwan kay Luis na hindi komportable at napapahiya. Isang partikular na nakakabahalang insidente ang naganap nang ipakita ni Kyle kina Luis at sa kanyang mga kaibigan ang isang video ni Andrew Tate na nagpapakita ng isang hayop na sinasaktan. Nang magpahayag sila ng pagkasuklam, tumawa si Kyle at sinabing nakakatawa ito para sa kanya. Isa ito sa maraming mga babala na inaasahan ng mga kaibigan ni Luis na hahantong sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Mayroon ding lihim na buhay si Kyle na walang alam si Luis. Sa kanilang relasyon, sumali siya sa mga dating site na Hinge and Bumble na nagpapanatili ng mga relasyon sa ibang mga babae habang ipinakikilala ang kanyang sarili bilang tapat na kasintahan ni Luis. Sa trabaho, lalong naging hindi nasisiyahan ang mga supervisor sa paraan ng pagsasalita ni Kyle tungkol sa mga babae, pagbibigay ng mga nakakapanghinang komento, at pagpapakita ng kanilang kinikilalang mga misogynistic na saloobin. Ngunit nakakita si Luis ng mga sulyap sa isang bagay na mas madilim. 5 araw bago ang kanyang pagpatay, sumulat siya ng isang mensahe sa kanyang telepono na pinamagatang, "Kapag malungkot ka, tingnan mo." Dito, idinokumento niya ang mga pananaw ni Kyle na rasistiko, mga komentong may kinalaman sa transgender, ang kanyang mapangutyang pananalita sa kanya, at ang kanyang pabago-bagong ugali. Walang ideya ang kanyang mga kaibigan at pamilya kung gaano kasama ang naging kalagayan. Pagsapit ng Hunyo 2024, narating na ni Luis ang kanyang punto ng pagkabigo. Ang dalaga na dating masigla at may kumpiyansa ay lalong nababagabag sa pag-ugali ni Kyle. Ipinagtapat niya sa mga kaibigan ang kanyang kayabangan at galit, ang kanyang mapagpigil na ugali at ang kanyang mga pasabog na reaksyon kapag hindi nasunod ang gusto niya. Noong ika-3 ng Hulyo, 6 na araw bago siya namatay, nagbahagi si Luis ng isang madamdaming mensahe sa social media na kalaunan ay makikita bilang isang paghingi ng tulong at isang deklarasyon ng lakas. Nag-retweet siya ng isang post na nagsasabing, "Hinahangaan ko ang mga babaeng umaalis. Wala akong pakialam sa kung umalis ka." Pagkatapos ng unang beses o ika-12 beses, hinahangaan ko na wala akong pakialam sa kung tinatawag kang tanga ng mga tao sa loob ng 11 taon, ngunit sa ika-12 taon na pagdesisyonan mong tapos ka na. Kailangan ng maraming lakas para masira ang isang ugnayan. Kailangan ng maraming pagmamahal sa sarili para mapili ang iyong sarili. Ang mensahe ay isang malinaw na indikasyon na naghahanda si Luis na iwan si Kyle. Kinikilala ang lakas na kakailanganin nito para makalaya mula sa kung ano ang naging isang nakakalaso na relasyon. Noong ika-26 ng Hunyo, 2024. Sa wakas ay natagpuan ni Luis ang lakas ng loob na tapusin ang relasyon. Ang kanyang ama, si John, ay kalaunan ay ilalarawan ito bilang isang textbook mature breakup na isinagawa ng may pinakamahinang possible. Naunawaan ni Luis ang tunggalian ng pagpapaalam sa isang taong minsan niyang minahal. Ngunit siya rin alam ng may lubos na katiyakan na nabigo si Kyle na maging taong kailangan niya. Tila tinanggap ni Kyle ang paghihiwalay. Walang mga dramatikong eksena, walang mga banta, walang malinaw na senyales na may pinaplano siyang masama. Para kay Luis at sa kanyang pamilya, tila tinanggap ni Kyle ang balita ng may nakakagulat na kagulangang pagiging mature. Naniniwala si Luis na naunawaan niya ang kanyang desisyon at iginalang ito. Siya ay lubhang nagkamali. Ang hindi alam ni Luis ay ang mahinahong pagtanggap ni Kyle ay isang pagkukunwari lamang. Sa loob, nag-aalab siya sa galit.
Tumanggi siyang tanggapin ang desisyon ni Luisa. At nagsimulang magplano ng kanyang nakita bilang pangwakas na paghihiganti. Kung iniisip ni Luis na maaari niya siyang tanggihan at magpatuloy sa kanyang buhay, ipapakita niya sa kanya kung gaano siya nagkakamali. Sa loob ng ilang oras pagkatapos ng paghihiwalay, nagsasaliksik na si Kyle ng mga paraan para pagbayaran ni Luis ang kanyang pagtataksil. Hindi niya ito pakakawalan at sisiguraduhin niyang walang isa sa kanyang pamilya ang susuporta sa kanyang nakikita bilang ang kanyang pagkakamali. Sa loob ng 24 oras mula sa paghihiwalay, pinaplano na niya ang kakilakilabot na paghihiganti na maiisip. Sa loob ng 13 araw mula ika-26 ng Hunyo hanggang ika-9 ng Hulyo, sistematikong naghanda si Kyle para sa malawakang pagpatay. Noong ika-28 ng Hunyo, 2 araw lamang matapos tapusin ni Luis ang kanilang relasyon, nagsimulang umorder si Kyle ng mga armas online. Bumili siya ng isang Horizon Cornet Tedesco 405 compound crossbow na may 6 na bolt, isang 0 pulgadang bakal na kutsilyong pangkarne. At sinubukang bumili ng 2 Glock Air pistol. Bagamat hindi ito darating sa oras, bumili rin siya ng maraming duct tape, lubid at gasolina. Ang online na aktibidad ni Kyle sa panahong ito ay nagpakita ng lalim ng kanyang pagpaplano. Nagsagawa siya ng malawakang pananaliksik sa iskedul ng trabaho ni John Hunt. Pag-aaral ng mga kaganapan sa karera ng kabayo upang matukoy kung kailan mawawala sa bahay ang komentarista ng Biz. Nag-scroll siya sa Facebook page ni Carol Hunt at nalaman ang mga nakagawian ng pamilya at mga gawi. Sinuri pa niya ang mga taya ng panahon para sa ika-9 ng Hulyo, tinitiyak ang pinakamainam na mga kondisyon para sa kanyang planong pag-atake. Noong ika-4 ng Hulyo, nakuhanan ng si Kyle sa isang tindahan ng Bisengi na bumibili ng duct tape. Siya ay sistematiko at kalmado, isang lalaking namimili ng mga suplay na may kaswal na kilos ng isang taong bumibili ng mga materyales para sa isang proyektong pagpapabuti ng bahay. Walang sinuman ang makakaisip kung ano talaga ang kanyang pinaplano. Noong gabi bago ang mga pagpatay, ang aktibidad ni Kyle sa internet ay lalong naging madilim. Nanood siya ng hanggang 1-0 video ng controversial na influencer na si Andrew Tate, na kumukuha na nilalaman na kalaunan ay ilalarawan ng mga taga-usig bilang marahas na misogyny. Si Tate, na nahaharap sa mga kasong panggagahasa at human trafficking, ay nagtataguyod ng isang pananaw sa mundo na nakikita ang mga kababaihan bilang mga pag-aari na dapat kontrolin. Para kay Kyle na naliligo na sa galit sa pagtanggi kay Luisa, ang mga video na ito ay nagbigay ng balangkas para sa kung ano ang nakita niya bilang makatwirang paghihiganti. Sumulat din si Kyle ng mga liham sa kanyang pamilya. Sa panahong ito, mga dokumentong puno ng awa sa sarili na nagsiwalat ang kanyang naguguluhang pag-iisip. Sa mga ito, ipinaliwanag niya na ayaw niyang mabuhay nang wala si Luis at sinabi sa kanyang mga mahal sa buhay na wala sa inyo. Ang nabigo, ngunit kailangan niyang manatag. Noong umaga ng ika-9 ng Hulyo, pinanatili ni Kyle ang kanyang pangmukhang normal sa huling pagkakataon. Bumisita siya sa isang garden center kasama ang kanyang ina, ama, at batang pamangkin. May CCTV footage na nagpapakita ng isang lalaking mukhang ganap na ordinaryo. Nakatanggap pa nga siya ng tawag mula sa ibang babaeng nililigawan niya, isang paalala na si Luis ay hindi lamang ang kanyang romantikong interes sa kabila ng kanyang mga pahayag na nalulungkot sa pagkawala nito. Habang ang kanyang pamilya ay nag-enjoy sa kanilang umaga, ang mga sandata at pangharang ni Kyle ay naghihintay sa kanyang sasakyan. Ang pana, ang kutsilyo, ang
duct tape, ang lubid. Lahat ng kailangan niyang sirain ang pamilyang Hunt ay handa na. Ang natitira na lang ay isakatuparan ang kanyang plano. Alas negatibo 1, 4 ng hapon noong ika-negatibo 9 ng Hulyo 2024. Ipinarada ni Kyle Clifford ang kanyang sasakyan malapit sa Ashrin. Malapit sa Bushy. Nakaupo siya sa kanyang sasakyan. Pinapanood ang bahay ng pamilyang Hunt na nagsasagawa ng pangwakas na misyon ng pagmamanman. Iniwan niya saglit ang kotse para tingnan kung aling mga sasakyan ang nasa driveway. Tinitiyak na alam niya kung sino ang nasa bahay at kung sino ang wala. Pagbalik sa kanyang kotse, naghanap si Kyle online ng mga kaganapan sa karera ng kabayo. Kinukumpirma na wala si John Hunt sa trabaho. Maayos naman ang lahat. Sa tamang lugar. Mag-isa na lang si Carol sa bahay. Louis ay magtatrabaho sa kanyang negosyo sa pag-aayos ng aso sa Hardin. At si Hannah ay babalik mamaya mula sa kanyang trabaho sa beauty clinic. Alas negatibo 2:32 ng hapon, lumapit si Kyle sa pintuan ng bahay ng pamilya Hunt. Dala niya ang kanyang kutsilyo na nakatago sa isang sako at ipinamalas ang kanyang pinakamahusay na pagganap. Nang buksan ni Carol ang pinto, ang kilos ni Kyle ay mabait at kaswal. Sinabi niya rito na ihahatid lang niya ang ilan sa mga gamit ni Louis at tinanong kung kumusta na ito. Si Carol, na laging mabait at mahabagin, ay talagang nagpakita ng pagmamalasakit sa kapakanan ni Kyle. Hinimok niya itong humingi ng tulong sa relasyon at nag-alok ng emosyonal na suporta para sa inaakala niyang paghihirap nito dahil sa paghihiwalay. Kahit na nakatayo si Kyle sa kanyang pintuan na may pusong pagpatay sa kanyang puso, tinatrato siya ni Carol Hunt nang may kabaitan na siyang humubog sa kanyang buong buhay. Ang pag-uusap ay nakuhanan ng doorbell camera ng pamilya Hunt na pinapanatili ang mga huling sandali ng normalidad ni Carol. Wala siyang ideya na ang pagpapapasok kay Kyle sa kanyang tahanan ang magiging huling desisyon na gagawin niya. Alas negatibo 2:33 ng hapon, sinaksak ni Kyle si Carol Hunt hanggang sa mamatay sa sarili niyang pasilyo habang si Carol ay desperadong nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Ngunit siya ay lubos na nabigla ng isang taong tinrato niya nang walang iba kundi kabaitan. Pagkatapos ng pag-atake, naghintay si Kyle sa loob ng humigit kumulang 35 minuto na natili siya sa bahay kasama ang bangkay ni Carol. Tinitiyak napatay na ito bago magpatuloy sa susunod na yugto ng kanyang plano. Sa panahong ito, ang mga customer ni Louis na nag-aayos ng aso ay patuloy na pumapasok at pumapasok. Sa gilid na gate, ganap na walang kamalayan sa kakilakilabot na nangyari. Ilang metro lamang ang layo. Alas negatibo 3:07 ng hapon, umalis si Kyle sa ari-arian at bumalik sa kanyang sasakyan upang kunin ang pana. Itinago niya ang sandata sa ilalim ng isang kumot at muling pumasok sa bahay. Tinapakan ang katawan ni Carol habang pumwesto siya upang maghintay kay Louis. Natapos ni Louis ang kanyang araw ng trabaho at pumasok sa bahay ng 4:11 agad na nakuhanan ang doorbell camera ang matinis na tili na tumagal ng 15 minuto. Natuklasan ni Louis ang bangkay ng kanyang ina at napagtanto niyang nakakulong ito kasama ang kanyang pumatay. Ang sumunod ay ilang oras ng kakilakilabot na pang-aabuso. Pinigilan ni Kyle si Louis at pinigilan sa pagtawag ng tulong. Sa buong panahong ito, isinailalim niya ito sa mga nakakahiyang at marahas na gawain na kalaunan ay inilarawan ng mga taga-usig bilang isang malupit at mapang-aping pag-atake. Alas negatibo 5:31 kinuha ni Kyle ang mobile phone ni Louis at ginamit ito para mag-text kay John Hunt at nagtanong, anong oras ka uwi? Sinusuri niyang
Kung magkakaroon ba siya ng oras para matapos ang kanyang plano bago bumalik ang ama ni Luis. Naghanap din siya online tungkol sa pagtanggal ng mga smoke detector dahil di umano'y plano niyang sunugin ang bahay kasama ang mga bangkay sa loob. Alas negatibo 6:20 ng gabi, bumalik si Kyle sa bahay. Pagkatapos magpalipas ng oras sa hardin at isinara ang mga kortina sa pasyo. Naghahanda na siya para sa huling yugto ng kanyang pag-atake. Papalapit na si Hannah Hunt sa ari-arian. Nang tinawagan niya ang telepono ng kanyang ina. Nang alas negatibo 6:49 ng gabi. Walang sumasagot. Pumasok siya sa bahay ilang segundo lamang matapos. Barilin ni Kyle si Luis sa likod gamit ang pana na agad niyang ikinamatay. Tinawagan ni Hannah ang kanyang ina habang lumalakad dito sa loob ng bahay. Pag-akyat niya sa hagdan at nakita si Kyle, agad niya itong sinigawan. Alas negatibo 6:52 ng gabi, nakapagpadala si Hannah ng desperadong text message sa kanyang kasintahan. Si Alex Clean. Tawagan agad ang pulis para sa akin ngayon. Nandito na si Kyle. Pulis na. Itinatali niya tayo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang telepono sa silent. Marahil ay umaasang hindi malalaman ni Kyle na humingi siya ng tulong. Pagkalipas ng 2 minuto, binaril ni Kyle si Hannah sa dibdib gamit ang pana. Agad siyang tumakas palabas ng bahay, dala ang panang nakatago sa ilalim ng kumot at iniwan ang isang eksena ng hindi maisip na pagpatay. Sa kabila ng malubhang sugat, nagpakita si Hannah Hunt ng pambihirang katapangan sa kanyang mga huling sandali. Alas negatibo 6:57 ng gabi, natuklasan niya ang mga bangkay ng kanyang ina at kapatid na babae na lumalaban sa sarili niyang mga nakamamatay na pinsala. Tumawag siya sa 900 at sinabi sa operator na natatakot siyang mamamatay na siya, na nabaril siya at ang kanyang kapatid na babae at ina ay inatak rin. Ibinigay niya ang address bago naputol ang tawag. Agad na ipinadala ang mga armadong pulis at ambulansya. Si Hannah ay natagpo ang buhay sa pangunahing pintuan ng dumating sila. Ang bolt ng pana ay nakausli pa rin sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng mabilis na pagtugon, ang lahat ng 3 babae ay idineklarang patay sa pinangyarihan. Ang huling katapangan ni Hannah ay nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Kung hindi siya nakahingi ng tulong, malapit na sana si John Hunt sa bitag ni Kyle pag-uwi niya galing trabaho. Nang gabing iyon, alas negatibo 6:54 ng gabi, tumakas si Kyle Clifford mula sa tahanan ng pamilyang Hunt at nagsimulang magmaneho patungo sa sarili niyang bahay sa Enfield. Ang lalaking kagagawa lang ng isa sa pinakakakilakilabot na krimen sa kamakailang kasaysayan ng Britanya ay tila kalmado. Nakakuha ng kiki. Ang kuha niya na paalis sa pinangyarihan na may nakatagong pana sa ilalim ng kumot. Huminto si Kyle sa isang impyerno bago mag-park sa Cooks Hole Road alas negatibo 7:32 ng gabi. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Lavender Hill Cemetery malapit sa kanyang bahay. Doon sa mga palumpong, sinubukan niyang gumawa ng pansamantalang lubid gamit ang lubid at sanga ng puno. Ngunit pareho ang lubid at sanga ay napakahina upang suportahan ang kanyang bigat, na ginagawang imposible ang anumang pagtatangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti. Samantala, naglunsad ang pulisya ng isa sa pinakamalaking manhunt sa kamakailang kasaysayan ng AK. Pinangunahan ng Hertfordshire Constabulary ang pagsasagawa sa suporta ng Metropolitan Police kasama ang mga armadong opisyal, mga espesyalistang search team at mga helicopter na naglilibot sa lugar. Ang laki ng operasyon ay sumasalamin sa parehong bigat ng mga krimen at sa agarang pangangailangang mahanap ang isang lalaking nananatiling armado at lubhang mapanganib.
Noong ika-8:30 ng umaga noong ika-1:0 ng Hulyo. Inilathala ng pulisya ang pangalan, edad at litrato ni Kyle. Binalaan ni Chief Superintendent John Simpson ang publiko na maaaring mayroon pa ring sandata si Kyle at hinimok ang sinumang nakakita sa kanya na tumawag agad sa 900 at 99. Sa halip na lapitan siya, direktang umapela siya. Kyle, kung nakikita mo ito, mangyaring makipag-ugnayan. Kinumpirma ng pulisya na ito ay isang nakatarget na insidente. At kilala ng mga biktima ang suspect, ngunit maingat silang huwag ibunyag ang buong lawak ng relasyon ni Kyle kay Luis. Mabilis ang investigasyon, ngunit nanatiling malaya si Kyle. Sa loob ng 22 oras, nagtago si Kyle sa mga halamang sementeryo, isang duwag na hindi nagpakita ng awa sa 3 inosenteng babae, ngunit ngayon ay natatakot sa dilim kaysa harapin ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. 6:00 ng gabi kinabukasan, sa wakas ay natagpuan ng armadong pulisya si Kyle sa Lavender Hill Cemetery. Habang papalapit ang mga opisyal dala ang isang aso ng pulisya, gumawa si Kyle ng isang huling kaduwagan. Binaril niya ang kanyang sarili sa dibdib gamit ang parehong pana na ginamit niya sa pagpatay kina Luis at Hannah Hunt. Malubha ang sugat na ginawa niya sa sarili. Naparalisa si Kyle mula dibdib pababa. Hindi na siya makalakad muli. Kinumpirma ng pulisya na walang mga bala na pinaputok ng mga opisyal. Noong siya ay naaresto, ginamot si Kyle sa pinangyarihan bago dinala sa Royal London Hospital sa ilalim ng 24 oras na gwardiya. Noong ika-11 ng Hulyo, formal na inaresto si Kyle dahil sa hinala sa 3 bilang ng pagpatay, ngunit ang kanyang kaduwagan ay malayo pa. Sa pagtatapos, ang pisikal na ebidensya sa pinangyarihan ay naglarawan ng malinaw na larawan ng patuloy na pag-atake. Pinatunayan ng ebidensya ng AA na ginahasa ni Kyle si Luis sa loob ng ilang oras na pagsubok. May natagpo ang residue ng duct tape sa mga pulso at bukong-bukong ni Luis na nagpapatunay na siya ay pinigilan ng eksakto tulad ng sinasabi ng mga taga-usig. Pinoproseso ng pangkat ng investigasyon ang mahigit 5,000 oras ng footage at nagsagawa ng daan-daang panayam. Ngunit ang ebidensya ay napakarami kaya't hindi kailanman napagdududahan ang pagkakasala ni Kyle. Ang tanging tanong ay kung haharapin ba niya ang hustisya para sa lahat ng kanyang mga krimen. Noong ika-17 ng Setyembre 2024, humarap si Kyle sa Westminster Magistrates Court sa pamamagitan ng video link mula sa kanyang kama sa ospital. Kinasuhan siya ng Crown Prosecution Service ng 3 bilang ng pagpatay, maling pagkakakulong at pagmamay-ari ng mga nakakasakit na armas. Noong ika-19 ng Disyembre, ginulat ni Kyle ang korte nang maghain siya ng not guilty plea sa lahat ng mga kaso sa Cambridge Crown Court. Idinagdag ang ika-4 na kaso, ang panggagahasa kay Luis Hunt. Ngunit noong ika-22 ng Enero 2025, binago ni Kyle ang kanyang plea, inamin ang mga pagpatay habang pinapanatili ang kanyang kawalang kasalanan. Sa kasong panggagahasa, nagsimula ang paglilitis kay Kyle sa kasong panggagahasa noong ika-3 ng Marso 2025. Sa isang huling kaduwagan, tumanggi siyang dumalo sa kanyang sariling paglilitis. Noong ika-6 ng Marso, pagkatapos lamang ng 45 minuto ng pag-iisip, naglabas ang hurado ng isang nagkakaisang hatol na nagkasala. Si Kyle Clifford ay nahatulan ng panggagahasa kay Luis Hunt. Pagkalipas ng 5 araw, muling tumanggi si Kyle na humarap sa korte para sa paghatol.
Inilarawan siya ni Hukom Joel Benathan bilang mga ebidensyang narinig ko na nagpapakita sa iyo na isang lalaking seloso na nababad sa awa sa sarili. Isang lalaking lubos na humahamak sa mga kababaihan. Nagbigay si John Hunt ng isang makapangyarihang pahayag tungkol sa epekto ng biktima sa walang laman na pantalan. Tinawag si Kyla na isang psychopath at sinabi sa kanya na naghihintay sa kanya ang mga sigaw ng impyerno. Tinawag ni Emmy Hunt si Kyla na isang halimaw. Hinatulan ni Hukom Benathan si Kyla ng 3 habambuhay na pagkakakulong. Sa edad na 26, mamamatay si Kyla sa bilangguan. Ang pangalan ni Kyle Clifford ay maaalala bilang isang duwag, ngunit ang pamana ni Carol Lewis at Hannah Hunt ay nabubuhay sa pagmamahalan na kanilang ibinahagi at sa lakas na kanilang ipinakita. Tulad ng sinabi ni John Hunt, umaasa ako na ang mga kababaihan sa buong mundo ay ituturing ang katapangan ni Louis bilang isang nagniningning na tanglaw para sa kanilang buhay. Ang tanglaw na iyon ay patuloy na nagniningning kahit matagal na. Matapos na ang kadiliman ni Kyle Clifford ay napigilan magpakailanman.